Okay, update tayo sa BTC kasi meron tayong good news. Ngayong araw na to, no? Actually, kahapon ng, di pala kahapon, kaninang 3 a.m., meron tayong napakagandang good news, no? So, meron tayong CPI reading at meron din tayong FOMC meeting, no? Last FOMC meeting ng year na to, no? So, buksan lang natin ng saglit. So, meron tayong, meron tayong CPI reading, which is mga banda dito ata yan. CPI reading natin all according to to forecast, no. Ang forecast nito 0.3 naman lumabas, 4 tapos 3.1 pare-parehas ang actual sa forecast, no, which is a good sign yan for the bulls, no, kakalabasan. Generally kapag pasok sa prediction ng market, maganda for the bulls. So ang kasunod naman ang FOMC meeting, no. So mapapansin natin dito sa itong candlestick na ito, medyo malakas to, no? Medyo malakas to. At nakikita natin nag-aaroon tayo ng some sort of support dito. So papakita ko bakit meron akong dalawang linya dito. So tignan natin, asan na 'yan? Walang pinakita dito, ito. So Fed interest rate decision 5.5. So rate pause ulit. So mukhang wala ng rate hikes at ito na ang highest na interest rate ng Fed, no. At nanood ako ng live. Hindi ko actually nasubaybayan ng maigi kasi nagte-trade ako habang nagpapampang BTC. Pero ang isa sa mga pinaka-importante kailangan natin tandaan sa statement ni Jerome Powell ay yung most likely ito na more like ito na talaga may mataas na chance na ito na talaga ang interest rate natin, no, na hindi na tayo aangat pa at may chances na meron tayong rate cuts sa 2024. At ang mga statement ni Powell, no, medyo dovish, ibig sabihin bullish na bullish para sa BTC na kalabasan or sa mga ang tawag dito, riskier assets ng kalabasan. Tipong ina-admit na niya na mukhang at some point kailangan na mag-rate cut. Cut, no? Cut. Hindi hike, cut. Ibig sabihin, babawas na ng interest rate. Okay? May possibility na or more like kailangan at some point kailangan nilang mag-rate cut kasi kapag hindi nag-rate cut baka biglang dumugo yung economy, no, kasi pag masyado matagal na mataas ang interest rate, potentially baka dumugo lalo yung economy or mas harmful pa sa economy. So sa nakita ko doon sa parang papel papel ba tawag doon, yung parang document nila. May mga parang may parang mga boto sa kanila dun na parang group kasi sila. Tapos yung may mga dots na na kung saan sila parang opinionated towards to o kaya parang basically kung saan nila tingin ang pinakamagandang desisyon. So isa sa mga importante kong nakita doon yung potential na 3 rate cuts next year. Okay? Na medyo marami-raming tao ang nag-e-expect na mag-aaroon ng rate cuts na tatlong beses next year. So masasabi ko, no, sa fundamental, sa labas ng crypto, medyo nag-i-start na maging bullish. Mukhang nag-aaroon na ng risk on. So kung titignan natin ang DXY ng saglit, DXY, no, so inaabangan natin ang DXY mag-bounce, no? Pero tingnan niyo to, no? After lumabas ang FOMC meeting na napaka-dovish na ni Jerome Powell na mukhang wala nang masyadong problema. Parang wala nang masyadong problema. Pero ando doon pa rin yung idea na pwede pa rin mag-rate hike pero medyo malabo na, no? Medyo malabo na. Gusto nilang ipakita na kung necessary, kung kailangan pa, mag-rate hike pala, sorry. Pero since mukhang mas higher probability na dapat mag-rate cut,
nagiging risk on ang mga tao ngayon, no? So, meron tayong push sa DXY, no? At inaabangan natin tong 618 area na to. Or basically, itong retest na to para i-push up. At potentially, baka ayun ang maging catalyst ng downfall ni BTC or ng mga riskier assets. Actually, si BTC risky asset, no? Or sabihin natin ng stock market. Isa to sa mga inaabang natin. Ang problema, ang bounce natin mahina, pero nagkaroon tayo ng potential lower low pa, no? So, hindi natin sure kung ito ba mag-hold, no? Kasi potentially meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ang problema dito sa 5 na to, baka baka hindi pa tapos to, no? Mag-aaro pa ng ABC, then 1, 2, 3, 4, 5 then 1 to. So, ando doon yung idea na potential na hindi pa tapos ang pagbagsak ng DXY, no? So, pwede ring mali yung bilang ko dyan. Baka pwedeng A, B, C to, na ganito, na 1, 2, 3, 4, 5, tsaka dito pala magpapump. Or baka ganun talaga yung bilang na 1, 2, 3, 4, 5, no? Hindi natin sure kung alin doon. Kasi kapag ganito ang umpisa nito, kailangan may bagsak pa to. Okay? Pero kapag yung bilang nito ay ganito pala, na 1, 2, na A, B, C, correction, then yung 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, na ganyan, mag-aaroon pa to ng pump, kakalabasan. Most likely. Kasi at least yan, ang gagawin nito, meron tayo A, B, C. Minimum. Ganun dapat ang itsura niyan. Okay, so, ano lang hindi tayo sure dito sa galaw nato sa ngayon. Hindi tayo sure. Pero, sa S&P 500, so, pinakita ko to last time, no, na nag-wake up tayo dito sa recent high nato, no? Nag-wake up tayo dito sa recent high na yun. Nasaan na yun? Ito, dito banda, no? Nung Friday pa to, tagal na ito, no? Nung Friday pa to, nag-wake up tayo. Kapag nag-wake up na ganun, tumataas yung probability na mag-breakout siya kasi nag-i-invalidate niya itong potential B-wave na to. Okay? So, nag-aabang ako dito ng potential baka expanded flat correction or irregular flat correction, no? So, kapag ito lumagpas na dito sa 1.272, masasabi ko may confirm tayong potential higher high. Actually, higher high na pala talaga ata yun, no? So 1.414 pa ata yung higher high niya. Pero yung 1.272 area, kapag ito na nalagpasan niya, most likely bullish pa ang S&P 500 or ang stock market. Pero yun yung problema natin, kapag ngayon nag-pump, medyo mahina na lang to. So mapapansin natin, no, puro pump tong S&P 500. Wala pa tong nakikitang maayos na correction since 2008. Ito, 2008, 2007, 2008. Ayun pa lang ang healthy correction ng matitindi niyang pump. So, ito mula dito sa taas, ito COVID dump to. Yan, COVID dump. Yung March, yung lockdown. COVID dump. At wala pa siyang healthy sort of correction na i-correct na tong buong, di natin makita yung buong, buong years. Pero i-correct na tong buong pump na to. Ito na, wala pa tayo nakikitang correction ng buong pump na to of some sort. Okay? So, kaya ako sinasabi, kung magpupush up pa tayo, kahit sa BTC, no, kahit sa S&P 500, kung magpupush up pa tayo, sa tingin ko medyo mahina na lang. Okay? Pero, ano doon pa rin, bullish pa rin naman, no? Ang paproblemahin lang natin yung future, siguro mga 2025, 2026. So, try natin mag-focus sa ngayon muna, no? Kasi matagal pa naman yon. Pero, kakalabasan, baka napakahabang bear market nun sa future. Kapag ngayon pa lang tayo, kapag ngayon na tayo magpa-pump, no? Kasi medyo hindi pa tayo nagkakaroon ng type of good correction, no? Or healthy correction. So sa BTC naman, balik na tayo ng BTC. Alisin natin tong mga mga economic events natin. So para tayo pinag-uusapan dito na potential alisin natin to para mas malinaw, na dalawang galaw ni BTC, no? So may dinodrawing pa ba ako dito? Yan. Na meron tayong potential na ABC correction na malaking ganyan, or sabihin natin meron tayong completion na ABCDE, WXYXZ yan, WXYXZ, or yung possible na ABC correction, irregular flat or expanded flat, pares lang naman yun. Mag-iiba lang siya ng bilang dito na
Kung expanded flat, 3 waves lang dapat to. 1, 2, 3. Pero pag irregular kasi nagiging 5 waves siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, lower low to, no? Yan, lower low. So, ang kakalabasan, meron tayong 5, 3, 5 potentially or 3, 3, 5 dito. Ang problema lang dito sa dump na to, itong C wave na to, medyo mahaba to. Okay? So, madalas ang target nito 1.618. Tignan natin. Pasok naman siya sa 1.618. Lumagpas pa nga siya actually. So, medyo hindi natin sure kung okay ba yan. Pero, possible naman siya. Possible naman siya, no, na tapos na ang corrective move nito para makapag fifth wave to pataas. Okay? So, ganito ang bilang niya na meron tayong 1, 2, 3, 4. Isa to sa mga bullish wave counts. 5 ang kakalabasan. At ang target niyan, pakita lang natin ulit. Mga bandang 100k hanggang 170k, 60k, no? Itong areang to. Yang areang yan. Okay? So, ganun ang kakalabasan ng bull market natin. Most likely, no? Pero hindi natin sure kung ganun talaga gagawin. Pero, at least sa impulsive theory ay nang sinasabi sa blow off top din. Blow off top ba yun? Or cycle? Baka basically cycle lang papuntang 170k or 160k. Hindi natin sure. Pero, yung mga areang yon ay nang magiging ATH natin. 100k hanggang 170k. At least sa impulse wave theory ang sinasabi. Okay? So ano pa ba? Medyo ano na tayo, no? Medyo nasa side na tayo ng bullish kasi sa fundamentals sa labas ng crypto medyo bullish na. Okay? So sa ano naman sa technical analysis medyo bullish na rin. Medyo bullish na rin, no? Kasi nasa ano tayo, above tayo nito. Bullish to. Naka-break tayo nito. Naka-break tayo nito. Ito na lang kulang, no? Ito na lang kulang. So, kapag ito pati ito na break, ang sunod na nito ay ATH na agad. No? Pagka ganyan, ATH na agad ang kasunod niyan. So, highly likely na kapag pati ito na break, may mataas na chance na confirm na natin ng bull market. Okay? So, aabang tayo sa altcoins. Pag titignan natin ang total 3 sa ngayon, medyo umaangat na ang total 3. Okay? So, andun pa rin naman siya sa area na nasa resistance pa rin siya, pero nagkakaroon siya ng higher high, nagkakaroon siya ng higher high. Which is magandang sign for the bulls yan. So, andito ang BTC. Ayan, dito pa rin drawing ko. Andito ang BTC, andito ang alts natin. So, napakarami pang oras para mag-enter sa alts, ha? So, ang aabangan lang natin dyan kung gusto na ba natin pumasok sa resistance area para sa breakout trade. Or pwede ba tayo maghintay ng potential correction sa BTC? So, titignan natin. Balik tayong BTC kung may potential bang mag-correct. So, ando doon pa rin yung idea ng ito sa 4 hours. Yan. Dito pa rin yung idea na medyo impulsive to. Itong push down na to. Medyo impulsive. So, ito, di ko sure kung napag-usapan ko to. Kasi niride ko to, no? Niride ko tong dump dito. Tama, di pa ako anong date na ba ngayon? Thursday, no? Di pa ako nag-update ata ako dito on Tuesday, di ko sure, pero di ko ata napag-usapan to. Meron tayong some sort of 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, ini-expect ko to na push up na corrective move. So, makikita natin dito, meron tayong around 618 dito. Yan. So, magtataka kayo, saan tong puting linyang to? Saan to galing? Punta tayo ng weekly. Ito yung swing high, no? Na pwedeng magkaroon ng some sort of ano dyan, ano ba tawag dito? Bear swing failure, pero hindi nangyari. So, sa ngayon, nasa bandang gitna tayo, hindi sure ang market, no? So, nasa weekly tayo, pero na-break na niya. Pero at the same time, area of resistance tong mga to. Yan, area of resistance tong mga to. Tsaka hanggang dito yan. Yan, hanggang dyan. Basically, hanggang dito. Yan. So, babalik tayo doon. So, meron tong some sort of significance dito sa area to. Okay, dito sa area yan. Lalo na kasi, psychological level lang naman ng 43k, no? So, hindi natin actually kailangan tong linyang to. Pero, nilalapag ko lang kasi ando doon yung swing high, no?
makikita rin natin ang 618 natin andi dito sa area to. So meron tayong potential na na move, no? Na meron tayong A, B, at paparating na C. Okay? Hindi natin sure kasi ito meron tong completion, potential completion. So balik lang tayo dito ha. Ano nga ba to? So meron tayo dito. Yan. Meron tayong some sort of A, B, C, D, E. So dito ang start ng first, second, third, fourth, fifth na possible. Okay. So alisin ko lang to. Alisin ko lang yan. Burayin natin ang fibs natin saglit. Tsaka na itong drawing na to. So meron tayong higher high dito. So kinakalabasan, itong move up na to may potential of fifth wave, no? Na mini wave, fifth wave. Tignan natin kung meron ba siyang macro wave na fifth wave dyan. Tignan natin ha. So mula dito sa ilalim, meron tayong leading diagonal 1, 2, potential 3, potential 4 dito. Ito yung kanina natin, no? Yung ano ba tawag dito? Yung kung saan tayo nag-start magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5 dito. And then fifth wave potential. So ibig sabihin itong macro fifth wave na to pwedeng tapos na. Ang problema lang pwedeng hindi pa. Okay? Pwedeng hindi pa. So pakita natin ang volume. Ang third wave natin isa sa mga malalaking waves ito. Ayan. So ito nga lang yung pinakamalaki so far. Pero ito yung medyo kailangan natin bantayan itong area to. At ang kalabasan, papakita natin kung bakit dito sa area to pwedeng hindi patapos ang fifth wave. Possible lang ha. Nag-iingat din kasi ako dito, no? Kasi meron tong potential na higher high pa. Kasi naka-short ako sa ngayon. So last time naka-short ako dito, nag-aabang ako ng medyo mas malakas na move. Kaso mukhang ngayon pa lang na-complete yung 5 waves, no? Meron tayong ganito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon pa lang na-complete yung 5 waves. Ang kakalabasan, dapat magkakaroon ng ABC correction yan. A, B, C. Pero at the same time, merong mga chart, no? Na, kunwari sa Bitstamp, sabihin natin. And yan, punta tayong Coinbase. Ayun, sa Coinbase, for example, no? Ito yung high. No? Ito yung high. Ibig sabihin, may potential na A, B, C correction. Tapos magkakaroon pa ito ng 1, 2, 3, 4, 5. So isa sa mga hindi naabutan ng BTC ay yung target kong 45,500 hanggang 47K, no? Kung babalik tayo ng index. Ito yung mga areang yan. Ito, 45,500 hanggang 47K. Itong areang to. Isa sa mga importanteng levels na kailangan na mapuntahan ni BTC sa tingin ko bago siya magkaroon ng some sort of rejection. Pero at the same time, pwedeng minimum target na yung mga area dito kasi hindi naman exactly dito lahat ang resistance. Merong mga resistance din dito. Okay? So, kaya ako pinapoint out, pwede pa tayo mag-pump na may possibility na baka 1, 2, 3, 4, 5 pa to na last final wave ng fifth wave. Nakakalabasan, ganito pa lang ang itsura niyan. So dito tayo nag-start, no? Baka ganito pa ang itsura ng 5 waves, ha. Meron tayong 1, 2, baka dito pa lang ang 3, dito pa lang ang 4, at dito pa ang 5. Okay, may possibility ganyan ang itsura. So, pero may short pa rin ako diyan kasi nagbabaka sakali ako. No? Nagbabaka sakali ako na ABC correction to na ganito ang wave count kasi ito ang higher high sa index. Kung titingnan tayo ng Binance, ito yung higher high. Ano to? Hindi ko to alam Kung titingin tayo ng Coinbase naman, dito ang higher high, no? So sa Coinbase, ang sinasabi, may potential pa magkaroon ng higher highs. Dito sa at least dito sa chart na to, Sa Binance Index, sabihin natin ano pa ba? Bybit. Sa Bybit higher high naman to. So Coinbase lang yung no? Coinbase lang yung ano ba tawag dito? Yung higher high yung yung left side. Ito, higher high tong unang high na to. Tapos sa index higher high yung pangalawang high, no? Ito. So, di natin masasabi pero since nakikita natin sa Binance, ito. Sa Binance, mas mataas dito, sa Coinbase, mas mataas yung left side, yung Bitstamp naman mas mataas yung right side. Ano pa bang mga importanteng mga exchanges?
Wala na akong alam na mga exchanges. Itong apat lang na to yung mga matitinding alam kong medyo nasa side ng trusted. Kahit yung Binance medyo di ko trusted eh, pero itong apat lang na to, no? So, di ko masyado trusted itong mga to eh. Pero anyway, makita ba natin to dito? Higher high din itong crypto cap ng BTC market cap eh. Itong pangalawa. So, sa ngayon, masasabi ko, since mas malaki ang Binance kaysa sa Coinbase, at ang index summary ng lahat ng mga exchanges, at ang sinasabi hindi dito ang area ng higher high natin, mas mataas yung probability, most likely siguro, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then ito ang A, B, C correction. So papakita natin saglit ang target niyan, yung 618 area. So ito yung mga trading ideas natin Sorry. Yan. Dito sa mga area to, meron tayong matinding resistance dito. Okay? Titingnan natin sa fibs ng ano ba tawag dito, ng A wave hanggang B wave natin. 1.272 isa sa mga target yan ng C wave. So, meron tayong A, B, C. So, meron tayong raming confluences dito sa area to. Okay? Meron tayong news dito na FOMC meeting, pero winick up lang to at close below. So naka-enter ako exactly dito sa high na to kasi isa sa mga target yung 43,500 area. No, kasi meron din tayong parang some sort of order block of some sort dito. Yan. Parang ganyan yung itsura, no? So meron tayong medyo maliit na resistance dito. At meron din tayo para mga wick down dito, no? Makikita natin yung wick down, then yung mga closest dito, no? So, pero hindi siya ganong kalakihan. Ini-expect ko lang na higher targets kasi meron tayong news. So, isa sa mga inaabangan ko yung 43,500 area, no? Pero nakapasok ako exactly sa top, no? So, maganda yung short ko ngayon, pero medyo nag-aalala ako sa short ko dito kasi meron tayong potential push to the upside pa. Okay? So, may makikita rin natin dito, ang susunod na resistance dito na sa area to, no? 786 at 1.618 ng C wave, no? Kasi pwede pa to mag C wave at tsaka pa lang magre-reject. Okay? Na 1.618. Ito pwedeng C wave na to. Itong area to, So, at least sa makikita ko, dapat mag-aaroon tayo ng correction. Okay? Bago tayo maging totally bullish. Okay? Maliit na correction lang, masasabi ko. So, expect ko siguro kailangan ma-retest ng BTC ang area ng mga 39K. Ito banda dito. 38K, 39K. Mga banda dyan sa tingin ko, kailangan niya ma-retest. Lagi ko napipindot yun kasi ano, no? Sa pa ba pwede? Itong mga area to siguro, no? Yung before breakdown na to. Before breakdown. So, pangit siguro kapag sa daily ako tumingin. Baka meron tayong mas magandang itsura dyan sa weekly. Silipin lang natin, ganun pala talaga no? Bandang 38K pa pala to, no? So, meron tayo dito, maliliit. Yan, ganyan, 38K. At dito sa mga banda dito. Parang some sort of order block dito. Weekly order block. So, makikita natin kung saan yung, yung start ng matinding breakdown dito. So, kailangan ma-prove ng market sa atin na kapag babalik siya dito, hindi siya magbe-breakdown din like dito, no? Kasi isa sa mga anong tawag dito? Ano ba gusto ko over dito sabihin? Yung parang isa sa mga some sort of invalidation na may push up agad tayo dito, no? Kasi kapag na-break niya to, may expect ko ang sunod na target nito 31K area agad dito sa mga area to, or dito sa ilalim ng anong tawag dito, ng ascending channel na to. Okay? So, ito yung ine-expect ko na minimum target, or more like ang pinaka-healthy na target ng BTC para mag-correct. Then, pwede tayo mag-accumulate dito. Sa alts, mag-abang-abang tayo kasi pwede tong mag-pump. Okay? So, masasabi ko na medyo sumaside na ako sa
sa mga bullish, medyo sumaside na ako kasi meron na tayong some sort of confirmation. Some sort lang, hindi pa siya guaranteed, ha. Some sort of confirmation na pwede na tayo maging bullish pero nasa resistance level tayo. Ang S&P 500 natin nagbe-break sa B-wave. Okay? Nagbe-break sa B-wave. Ibig sabihin may chance na magkaroon ng higher high to. Okay? Kapag may chance na magkaroon ng higher high ang stock market, ang chances na mag-breakout din ng BTC tumataas. Ang DXY natin gumagawa ng lower lows. Okay? Gumagawa ng lower lows. Pero ando dun siya sa mga extreme support levels. So, hindi pa natin sure yan, pero ando dun siya sa side ng bearish sa ngayon. Itong DXY. Nasa side siya ng bearish, ha. Ang S&P 500 nasa side ng bullish. Ang BTC natin sa ngayon nasa side ng bullish at the moment kasi andito tayo above nito. Hangga't nasa ibabaw tayo nito, bullish tayo kasi ito ang isa sa mga pinaka-importante ring swing high na kailangan natin ma-break at na-break natin. Okay? Pero at the same time, meron ang BTC na some sort of bearish channel na ganito kasi madalas kapag meron tayong channel na pa ganito, binibreak yan to the downside. Pero kapag nagkakaroon ng third wave, nagbe-break out yan. Nagbe-break out. Hindi pa natin nakikita yung third wave. Okay? Ito hindi pa natin sure. So, bubarin ko lang ito. Sorry, ang dami kong drawing, ha. Yan. Hindi pa natin sure itong move na to kung third wave or C wave. So, number 3 or C. Yan, ha. Number 3 or C ang move up na to. Okay? So, at least ang masasabi ko, kapag mag-reject siya, dapat dito lang banda. Pag umabot siya dito, okay pa, pwede pa. Wag lang siya babagsak below dito sa orange line na to. Okay? Kasi pag bumagsak siya dyan sa orange line na yan, ini-invalidate niya tong A-wave na to. So, para lang siyang para lang siyang sa S&P 500 na kapag na invalidate niya yung itong wave na to or yung wave na yan, ang kakalabasan, mag-flip tayo from bearish to bullish. Ano, o kaya bullish to bearish. So, ganun din dito kapag na-invalidate niya tong A-wave na to, pag-flip tayo from bullish, so bullish tayo dito, to bearish. Okay? Kasi may potential bumagsak na matindi yan. Okay? So, sa last na, napabalik tayo sa DXY, sorry. Last na sa BTC, ang dami kong kailangan burahin. Yan, burahin lang natin saglit, ha. Etong push down na to, no, may significance pa rin tong push down na to, no, kung titingnan natin to sa 4 hours, ha. Okay. So, since medyo malaki-laki tong push down na to, pwede tayo maka-expect ng medyo mas matindi-tindi pang correction dito ng konti sa shorter time frame, no? So, ang higher probability sa ngayon, magre-reject tayo dito sa mga area to. Yan, sa mga area yan. So, makikita natin, hindi pa tayo nagko-close above, no? So, may some sort of matinding resistance talaga dyan. Kahit may bullish news, no? Kahit may bullish news. So, winick up ng bullish news to sa FOMC meeting. Then, bumalik lang tayo sa ilalim. So, meron din tayo matinding resistance dito sa area to. So, makikita natin ang swing low na to. Swing low, swing high, at binreakdown niya, nire-retest sa ngayon. Okay? So, medyo matindi tong resistance area na to sa ngayon, ha? So, ito ang ang trading idea natin. Kung gusto niyo mag-short at maka-ride sa potential drop, pwede naman. Ang isa sa mga target natin diyan, itong 39K hanggang possibly 38K, no? Pero masasabi ko, kapag binrake niya pa below ang 38K, magkakaroon tayo siguro ng deeper retracement. Baka umabot ng 34,400. Nakalimutan ko saan ko nakita yung 34,400. Double check. Hanapin na natin. 34,400, no? So, tingnan natin. Baka ito yun. Fib retracement. O, 33,400 ba yun? Basta banda dito, no? Banda dito sa mga area to. Ito ang isa sa mga targets niyan. At ito ang kakalabasan na final target para sa push down na kung magano tayo magiging bearish tayo sa short term. Kasi kapag nag-breakdown dito, nasabi ko na kanina, no, meron pang kasunod yun kakalabasan. Kasi ma-invalidate yung wave counts natin. Ang dumi na ng chart ko. Pero, ayun nga, ang 38K, hindi tayo pwede bumagsak below dyan.
Mas maganda kung banda dito lang sa mga area to. Yan, dito lang banda. O dito lang banda, yan. Dito lang banda tayo magbabounce. Para sa isa pang push to the upside. Pero kapag lumagpas tayo, expect tayo na mas malalim. Na ang susunod na minimum target ay banda dito. So makikita natin, meron tayong swing low dito. Swing low dito sa area to. Okay, bago tayo mag-pump. Then, ganun din ulit. Kapag nagkaroon na naman tayo ng breakdown, ito ang susunod, yung 31K, no? Makikita natin, meron tayong level dito sa area to, no? Dito sa area yan. Okay? So, ilang yung ang update natin sa BTC. Kung gusto nyo mag-short dito sa mga area to, pwede naman. Masasabi ko. Tingnan natin ang RSI natin. Medyo nasa middle area ang RSI natin. Mukhang nakapag-reset siya kasi makikita natin dito, no? Nag-dump to ng matindi. Nag-dump din na matindi ang RSI natin. So, itong push-up na to, pwedeng masabi natin, okay, reset ng RSI bago tayo magkaroon ng continuation to the downside para sa C-wave natin kasi may potential tayong A, B, C na maliit dito sa 4 hours, no? Pero kapag yun nga, abangan lang natin yung invalidation levels natin, no? Ano pa ba? Tingnan tayo na daily. Ang RSI natin, medyo mataas pang RSI natin, no? So, pwede pa itong bumagsak, no? At around mga 50 RSI pa, pwede pa naman. Or kung mas malala, baka mag 30 RSI, pero malayo pa yon. Hindi natin sure kung mangyayari man yun o hindi. Okay, sa weekly, tignan natin. Sa weekly, medyo nagka-curve down tayo, pero normal pa naman yan. Kailangan natin makakita pa ng mga konti pang weekly candles dito. So, matagal-tagal pa yan. Hindi pa natin pag-uusapan yun masyado. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.